yung iba dyan, tiklop yung iba dito kanina, wala nagsasalita eh. Ito, pakinggan nyo yung kay Digamo ha. Napakaganda po netong kay Digamo. Pakinggan nyo yung kay Digamo. Submission, Madam. Digamo Yan. before he was murdered. By the way, we will be remembering his third death anniversary tomorrow. That's March 4. He received threats before he was tragically murdered. Kita mo? Si Digamo po, nakaka-receive siya ng threat bago siya i-murder. Oh. Ngayon, Suntay, sabihin mo ngayon yan. Eh, hindi pa naman pinatay si Digamo eh. Ganun ba gagawin mo? Sabihin mo sa asawa niya, eh, hindi pa naman pinatay si Digamo eh. Eh, ngayon, patay na. Oh, ayan, eh, yan namatay na. Aray ko. Ganun ba gusto mo? Kaya nga may attempted eh. Oh. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. Yes. But then, even though they were conditional, Yes. the fear and intimidation they caused Yes. were very real. The fear and intimidation they cause is very real. Bakit? Pag pinagbantaan mo po ang isang tao, yung stress, yung impact na dinudulot mo, very real po talaga. Maaaring ma-stress, ma-depress. Yun po yun eh. Attempted pa lang yun. In psychological term, may impact yan. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo wala pa? Hindi mo pwede sabihin yun. Dahil in every day, may mga ganyan senaryo, sasabihin mo wala lang yun. Kapag pinaniwalaan po natin, wala lang yung sinasabi ni Sarah, hindi delikado, abay, parang kagaguhan po yun. Diba? Tama si George Tapia sa mga barangay. Sabihin mo, ikaw, eto po pinagbantaan ako. Nangyari ba? Namatay ka ba? Namatay ka? Hindi ka naman namatay ah. Magiging gano'n na po yan. Okay? Magiging pamantayan na yan. Hindi natin gawin pwedeng pamantayan na wala lang yon. Hindi po pwede. Sabihin mo sa barangay, oh, pinagbantaan ka, namatay ka ba? Hindi ka naman namatay ah. Buhay ka, di ba? Oh. Aray ko. Diba? Sa barangay. Pag-gising mo, kinukulit ka. Kulit na ito ha. Sabi sa'yo ng kapitbahay mo, bukas, wala ka ng bahay, susunugin ko na yan. Anong gagawin mo? Sige nga, sabihin sa'yo ng kapitbahay mo, bukas, wala ka ng bahay, susunugin ko na yan. Anong gagawin mo? Putik, hindi pwedeng ganon. Wala ka ng bahay, no joke. Aray ko. Oh, ano gagawin mo? Wala ka lang? Okay lang sa'yo yun? No joke, no joke. Wala ka ng bahay bukas, no joke. Aray ko. Oh. Emotionally, mentally ang impact. Psychological terms. May impact yan. Iisipin mo yan. Pero dito po, hindi lang inaano ni Presidente. Pero may impact yun. Si Presidente na natiling professional lang, pero may impact yun eh. Oh. Bobo. Oy, maraming salamat, bro. Tags, mag-like nga kayo, ha. Ilan ba yung like? Nakaka-stress na naman ako sa mga like na to. Oh, nakaka-stress talaga mga like dito. Mag-like kayo! Nakawete ko. Puro kayo nga. Puro tawa. Puro tawa. Puro tawa. Conditional threats can turn into actual harm. Oh. Nangyari po yun sa amin. Oh, pumalag ka ngayon, Suntay. Pagbandaan mo nga, Ma'am Digamo. Pagbandaan mo, Ma'am Digamo. Idamay mo sa problema mo kaya. Pagbandaan mo, Ma'am Digamo. Makulit eh. Pagbandaan mo, idamay mo sa problema mo ngayon. Aray ko. Huwag kang loloko-loko dyan. Mainit ulo yan ni Ma'am Digamo. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker,
Those statements are serious. Yes! Even if phrased as conditional. Threat, oh. Kasi words from someone in her position Eh na. carry weight. Yan ang sinasabi ko sa inyo. The higher position that the Vice President have carry weight. May bigat ang sinasabi. Yan nga nangyari sa tatay niya eh. Oh, ano sinabi ng tatay niya? Kill, kill, kill. Sinunod. Oh, anong nangyari? 30,000 ang patay. Handa natin yon. Hindi po, kaya nga yung sinasabi ni Kapman eh, walang pinatay si Duterte. Maaaring wala siyang pinatay. Pero presidente siya. Yung salita niya, carry weight. May bigat. May sense. Hindi naman walang sense yung sinasabi niya. May bigat na pwedeng sundin dahil presidente ng Pilipinas. Yan ang kinasawi. Ay, kinasawi, buhay pa pala. Yan ang kinapahamak ni Digong. Oh. Diba? Sabi nga ng ating Spider-Man, great power. Ano ba yun? Great power. Ano ba yun? Ano ba yun? Great power. Ayun. Great power, high Meralco bill. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Pag great po yung power mo, maganda yung ilaw mo sa bahay, dahil mong ilaw, mataas ang Meralco bill. Diba? Kaya with great power, with high Meralco bill. Lagi yung tatandaan yan. Aray ko. It can intimidate other officials. It can influence decision and even undermine public trust. That is why, in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. Yes! Ang galing. It's not just the wording that matters. Oh, It's the effect and potential for harm. sabi ko sa inyo, it's the effect, it's the impact into one person. Okay? If you are doing a threat, there's an impact to the other person that you're doing a threat. There is an impact. And that impact is impact. Especially when the speaker holds high office. Just as in my family's experience, conditional threats really must be taken seriously. Oh, narinig niyo po yun, conditional threat. Even condition, it's not a threat. Kahit sabihin mo ng conditional. Kapag namatay ako, conditional. Patayin mo si BBM, conditional threat. Meron pa rin pong impact yun. Kasi nga, it's a threat. And the word threat is not good. And the word threat will cause harm. May natutunan ba kayo? The word threat, it cause harm. Not physically, but emotionally. Your Honor. In this case, Your Honor, therefore we conclude that our Vice President is crazy. That what our Vice President is have criminal mind. Ang gulo ko ba? A threat is a threat. Yun na lang. Aray ko. Oh. Gusto ko lang pong idagdag. Idagdagan mo pa, Ma'am Digamo. Dagdagan mo! The legal connection there talks about a threat does not have to be absolute or immediate to be serious.
Tama. What matters is its potential impact. Yes! Narinig niyo po yon? Yung threat po, hindi po yan, ngayon, tinret kita, inihintay mo kung kailan mangyayari yon. Diba? Wala pong terms yon. Ganun po yung threat. It can last even in a long time. And the effect of that will last even in a long time. Ganun po yung threat. Tama siya. Tama siya dun. Especially if the speaker holds power. Tama, galing na ito, Lidigamo. Conditional threats can intimidate or coerce. Yes! Even a statement that starts with if can Yes! pressure officials or institutions to act a certain way. Galing, di ba? Kahit daw sabihin mo may if, kahit may kapag, if, di ba? May bigat pa rin po yun. If a picture brings 1,000 words, and I will that threat you, it's no joke that you know. Aray ko. I'll kill all of you. If a planes could lots of 1,000 ships, then I will kill you. Aray ko. And high office Oh, makes it more serious. yes. Kapag lalong-lalo na po nasa high office ka, tandaan nyo po yan. Yung chairman nyo na nga lang, i-threat ka, hindi ka na mapakali. Ikot na puwet mo eh. Oh. Lalo na, may hawak kang malaking kapangyarihan, vice-presidente ka. The power that you have is the second highest in the land. Remember that. You are the vice president. So the power that you've had is the second in the land. Maybe words from ordinary people may be limited in effect. O, kita mo, sa atin ng mga ordinaryo, limitado ang epekto. Pag binagbantaan ko kayo, limitado lang yan. Tayo, ordinaryo. Di ba? Ordinaryong tao. Tinret ko yung kapitbahay mo. Bayaran mo yung utang mo dito! Di ba? Ipopost ko na. Ipipm ko lahat ng kamag-anak mo. Di ka nagbabayad. Limited lang dating yan. Pero, But threats from a person who is holding a national leadership post carry far-reaching consequences. Kaya nga, kita nyo? Maaaring tayo, salitang Pilipino, maaaring tayong mga ordinaryong tao, limitado ang ating kakayaan, limitado ang ating epekto sa bawat isa sa pamamagitan ng mga pagbabanta. Dahil tayo ay ordinaryong tao lamang. Tayo ay isang sibilisadong tao sa araw-araw na gawain. Pero, ito po ay ginawa ng pangalawang pinakamataas na posisyon ng bansa.